Thank you po. Hello, magandang araw muli sa ating pong lahat sa Asia at maging dito sa North America. Papasalamat ako sa Panginoon dahil meron na naman tayo ganitong pagkakataon. Pero bago ko nais kong ibahagi, nais ko pong manalangin muna tayo. Hallelujah! Indeed, O God, napakabuti mo, Panginoon, at kami po ay mapalad dahil nagkaroon po kami muli ng ganitong pag-aaral ng iyong mga salita. At sa oras na ito, patuloy po kami na dumudulog sa iyo at patuloy po kami na nagpupuri at nagpapasalamat at amin pong tinataas ang iyong ngalan maging sa pagbabahagi po ng iyong mga salita. At hinihiling po namin ang iyong banal na Espiritu na siya po kumabay sa aming pag-aaral at buksan mo po ang aming pangunawa, ang aming kaisipan at ang aming mga puso nang sa ganun po ay matanggap po namin kung ano po ang nais mo pong ipaunawa po sa amin na mensahe, Panginoon. Marami pong salamat at ikaw ang mapapurihan. In Jesus' mighty name, amen and amen. Okay, so nais ko po ibabahagi ngayong araw na ito ay akin pong pinamagatan ang tunay na pagsamba. So, ating pong babasahin ang ating pong versikulo ngayong araw na ito ay matatagpuan ko sa aklat ni Juan, chapter 4, verse 23 to 24. So, yan po yung ating main verse. So, dito po, sinabi po niya, sabi niya, "Yet a time will come and has now come when the true worshipers will worship the Father in the Spirit and in truth, for they are the kind of worshipers the Father seeks. God is a spirit, and His worshipers must worship spirit and in truth." So, ang po nito ay mismo po ang Panginoong Jesus. So, ang ganap po dito ay nung nakita po sila ng Samaritan woman, no? Dumaan po siya sa Samaria. At siya po ay nauhaw, pumunta po siya sa isang balon at doon po may dumating na isang babae na Samaritan woman na ito po ay hindi pa po niya nauunawaan kung ano po ang tunay na pagsamba. At sinabi niya kay Jesus sa oras po na iyon na sabi niya gano'n na doon daw sa bundok na yun, kung nasaan po sila noong panahon na yun, ay doon daw po sila nagpupuri. Kumbaga sa kanyang pagkakaunawa, kailangan po niya umakyat doon or pumunta doon sa lugar na yun para magpuri dahil doon daw po sila nagpupuri. Kaya naman sa simula po ng ating versikulo, ang sabi po niya, "Yet now," sabi niya po gano'n, na sa oras na ito, na sinabi niya is ito yung panahon na magpupuri sila sa katotohanan. Sabi niya, "A time will come." So ito na nga, sabi niya, dumating na yung panahon na yun dahil doon pinaliwanag ng Panginoong Jesus dito sa Samaritan woman kung ano po ang tunay na pagsamba. Okay? So, sa pagsasamba po natin, ang puso ng ating pagsamba ay wala pong iba kundi ang Diyos na may kapal. Yan po ang puso or ang object po ng ating pagsamba. Ang pagsamba po sa ating pong definition ay ito po ay yung responde ng ating pong kaloob-looban na may papuri po sa kung sino po ang Diyos na may likha ng langit at lupa at may likha po sa atin sa pamamagitan po ng ating saloobin, sa pamamagitan ng ating salita, sa pamamagitan ng ating aksyon, at sa pamamagitan po ng ating iniisip sa ating kaisipan base po sa katotohanan na nasa Panginoon. At yan po ay kanyang ipinahayag mismo sa atin sa kanyang salita. Kaya yan po yung tinatawag po na pagsamba. No? Ang pagsamba po ay hindi lamang po sa pag-awit ng mga awit, gaya po ng ginawa po natin kanina, kundi ang pagsamba po ay isa pong saloobin ng ating puso or ito po ay isang lifestyle sa English ba. Kumbaga,
ito ay yung kung ano yung pamamalakad po natin sa ating pamumuhay. Yan po yung pagsamba. Kumbaga ito po ay araw-araw po. Ang musika po ay isa pong paraan niyan para ating pong ipahayag sa Panginoon ang ating pagpupuri sa Kanya or ating pong pagsamba sa Kanya. Isa lang yan na paraan. Marami pong paraan upang ating pong ipahayag yung ating pagsamba sa Panginoon. No? Isa na yan ang ating pagtupad sa Kanyang mga salita, sa Kanyang mga tagubilin, kung ano yung sinabi niya sa Kanyang salita. No? Ang ating pagmamahal na ibinapahayag natin sa ating pagiging masunod sa Kanya at sa ating pagiging mabuti sa kapwa po natin. Lahat po ng ginagawa natin kabutihan na kaaya-aya sa Panginoon, yan po ay isang pagsamba. No? Kaya yan po, maliwanag po sa atin nawa na ang pagsamba ay hindi lamang po sa pag-awit ng musika, no? Or pag-play po ng gitara or kahit na pong instrumento, mga ano lang po yun, mga paraan ng papahayag ng ating pagsamba sa Panginoon. Ngayon doon po sa ating binasa, unang-una po, ano po yung sinabi doon sa ating binasa? Sabi niya doon, yet a time is coming and has now come when the true worshippers will worship the Father in the Spirit and in truth. For they are the kind of worshippers the Father seeks. So, gusto ko pong i-emphasize po yung last part po nito. Ano po yung sinabi niya? They are the kind of worshippers the Father seeks. Ano daw yung hinahanap ng Panginoon, ng Diyos? Yung mga tunay na mga mananamba. Okay? So, dito, sinabi niya na naghahanap ang Diyos ng mga tunay na mananamba. Bakit kaya sinabi niya mga tunay na mananamba? No? Ang mga mananamba, okay, ito ang hinahanap ng Panginoon. Mga mananamba na nagdadala po ng walhati sa Panginoon, hindi lamang po isang oras sa isang linggo, na pupunta po tayo sa simbahan, hindi lang po noon, kundi ang hinahanap po niya ay yung araw-araw sa ating buhay. Sa bawat aktibidades na ating pong ginagawa, ay nagdudulot po tayo o nagbibigay po tayo ng walhati sa Panginoon. Yan po yung hinahanap ng ating Diyos na tunay na pagsamba. Okay? Hindi po yung pupunta lang po tayo sa kapilya or pupunta po tayo sa simbahan at isang oras or 2 oras nandun na tayo and then pagkatapos yan, balik ulit tayo sa dati po nating gawain. Hindi po yan yung hinahanap ng ating Diyos Ama. So, ano po, nag-uumpisa po ito, yung pagsamba po natin dito sa Panginoon or sa ating Diyos Ama, sa pamamagitan ito nagsisimula sa ating pagsisisi sa ating mga kasalanan, no? Dahil kinakailangan po natin magsisi sa ating kasalanan upang tayo ay tunay na makapagsamba sa Panginoon, sa Diyos Ama. At magtiwala po tayo sa Kanya at atin po siyang tanggapin na ating Panginoon at tagapagligtas. So, diyan po nagsisimula yung proseso ng tunay na pagsamba. Okay? So, isa pa, sa ating pong pagsamba, tayo po ay lalago sa proseso na yan kapag ating pong sinurrender or ating pong binigay o sinuko ang bawat aspeto po ng ating buhay, no? Habang tayo ay dinadala na natin ang ating kaisipan sa Panginoon, the way tayong manalita or bumitaw ng salita sa ating gawa, at tayo po ay sasailalim ng kanyang kapangyarihan.
lalago po tayo sa ating pagsamba. So ito po ay isang proseso. Hindi po kaagad-agad na atin pong natututunan na kung paano tayo maging tunay na mga mananamba. Dadaan po tayo diyan sa proseso habang atin pong sinusuko lahat sa Panginoon, sumasailalim po tayo sa Kanyang kapangyarihan. Ang Panginoon, ang Santo Espiritu, tutulungan po niya tayong matuto or lumago sa ating pong pananamba sa Panginoon. Okay? Inuulit ko po, hindi po natin makakayang sambahin ang Panginoon kung hindi po natin pinagsisihan lahat ang ating mga kasalanan at siya po ating tinanggap na Panginoon natin at tagapagligtas po natin. So okay, kung sinabi po niya dito sa binasa po niya natin na ang Diyos ay naghahanap ng tunay na mananamba, ibig sabihin noon, may mga hindi tunay na mananamba. Dahil naka-specify po doon sa binasa po natin na ang hinahanap po ng Panginoon ng Diyos ay ang tunay na mananamba. So, ibig sabihin, may mga hindi tunay na mananamba. Di po ba? So, paano nangyari yun? Okay, ang mga hindi tunay na mananamba ay yung mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Okay, may mga mananamba ng Hindu, or yung Allah, or yung hindi tunay na Diyos. Okay? Yan yung mga hindi tunay na mananamba. Dahil, bakit? Dahil ang sinasamba nila ay ang hindi tunay na Diyos. Kaya, tinawag na hindi sila tunay na mananamba. Meron din marahil yung mga Kristiyano na sumasamba, pero hindi ayon doon sa kalooban o hindi ayon doon sa pamamaraan ng Diyos. Maaaring sila ay sincere o sila ay tapat na mananamba, pero ito po ay hindi nakasentro sa Diyos, kundi nakasentro sa kanilang sarili, nakasentro sa tao. Katulad na lang sabihin na natin yung mga nasa music team or performers, kumbaga, kinukuha nila yung atensyon ng mga tao para sa kanila, hindi para sa Diyos. Kaya yun ay mga hindi tunay na mananamba. Okay? So, pangalawa, sinabi niya dito sa ating binasa na salita ng Diyos, sinabi niya that we have to worship God in Spirit and truth. Sasambahin natin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Bakit? Bakit sinabi niya yun? Okay, unang-una na po dito, sinabi niya na ang ating sasambahin ay ang Ama. Sabi niya kasi, the Father is seeking such to worship Him to the true worshipers, okay? And in spirit and in truth, sa katotohanan at sa Espiritu. Sino yung sinasabi niya sasambahin natin? Ang Diyos Ama. Sabi niya, the Father. So, kinakailangan sambahin natin ang Diyos Ama na Espiritu. Dahil ang Diyos ay Espiritu, okay, ibig sabihin niya, wala siyang katawang pisikal. Kaya, hindi natin siya nakikita. Yan, ang hinahanap ng Diyos, ang sumamba sa Kanya sa Espiritu. Okay? Ano yung sinabi niya doon? Dahil siya ay Espiritu, wala siyang pisikal na katawan. Pero ang Panginoong Jesus nagkatawang tao upang sa ganon ipahayag sa atin ang Diyos Ama. Okay. Siya ay ating Ama by creation or sa pamamagitan ng pagkakalikha natin, and also the other one is by redemption sa pamamagitan ng pagkakatubos. Pero dahil siya ay Espiritu, ano yung sinabi niya doon sa Exodus 24? Kailangan na wag po tayong sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Okay? Okay, sabi niya, you shall not make for yourself an image in the form of anything in heaven, above, or on the earth, beneath, or in the waters. Kaya hindi po natin
Hindi po tayo gagawa ng mga nakaukit para yun ang ating sasambahin, mga inukit na mga bagay-bagay para yun ang sa ating sasambahin, dahil siya po ay Espiritu. Kaya kinakailangan po natin na sambahin ang Diyos sa Espiritu lamang, hindi sa mga nakaukit na bagay-bagay. So, balikan po natin yung sinabi niya doon sa verse 23. Sabi niya dito, yet a time will come and has now come when the true worshippers will worship the Father in the Spirit and in truth, for they are the kind of worshippers the Father seeks. Bakit po? Dahil yung nga sabi ko kanina, may mga hindi tunay na sumasamba sa Panginoon. Ang hinahanap ng Panginoon ay talagang sumasamba sa Kanya sa puso. Na nagmumula sa puso, hindi lamang sa bibig. Basahin natin sa Matthew 15:8. Ano yung sinabi niya doon sa Matthew 15:8? Sabi niya dito, these people honor me with their lips, but their hearts are far from me. Kaya sabi ko kanina na maaaring may mga tapat na sumasamba, pero malayo ang puso nila sa kanila. Okay. Ito, kinakailangan po na hindi lamang po sa bibig natin sinasamba ang Panginoon, kundi tunay na tapat ang ating puso na nagsasamba sa tunay na Diyos, sa tunay na may likha ng langit, tunay na Diyos na may likha ng langit at lupa. Maraming mga Diyos-Diyosan dyan at maraming ding mga ginawang inukit na mga material o bagay-bagay na kanilang sinasamba. Yan po yung mga hindi totoo na Diyos. Mga Diyos-Diyosan lamang yan. Ang sabi ng Panginoon sa atin ay ang ating sasambahin ang Diyos na may likha ng langit at lupa, sa Espiritu at sa katotohanan. So ngayon, bago tayo maagot natin masamba ang Diyos na may likha ng langit at lupa sa Espiritu, kinakailangan po muna tayo po ay maipanganak na muli. No? We need to be born again para na masamba natin ang Diyos na Espiritu sa pamamagitan ng Espiritu din. Dahil nung tayo ay hindi pa tumakatanggap kay Kristo Jesus bilang Panginoon natin at tagapagligtas, ang ating espiritu na binigay ng Panginoon ay patay. Hindi po nakakapagsamba ang isang espiritualidad na tao sa espiritu at sa katotohanan dahil patay doon. Kaya kinakailangan po muna natin na maipanganak na muli. So, isa yan sa sinabi ng Panginoon at sabi din niya na kailangan lang sambahin natin ang Diyos sa katotohanan. Ibig sabihin nung sa katotohanan, in biblical way po, biblical na pagsamba. Ibig sabihin nun, ang pagsamba sa Diyos na ayon sa Kanyang salita. The whole Bible po yung ating basehan, ang ating pong guide, kung paano po tayo sumamba sa Panginoon sa katotohanan. Kaya kung hindi po ito naaayon sa salita ng Diyos, hindi po tayo tunay na sumasamba sa Kanya. Dahil napakaliwanag po ng Kanyang sinabi na kailangan po nating sambahin ang Diyos Ama sa katotohanan. So, kinakailangan po nating basahin ang salita ng Diyos at punuin natin ang ating isipan, ang ating puso ng mga salita ng Diyos upang sa ganun po ay makakapagsamba po tayo ng ayon sa katotohanan. Dahil kung hindi po natin alam ang katotohanan, so paano po tayo sumasasamba sa Diyos Ama ng ayon sa katotohanan, no? Truth, sabi niya ganon. So, sa pamamagitan lang lamang ng pag-aaral natin sa salita ng Diyos, sa pagbabasa natin, makikilala natin ang Diyos at malalaman natin ang katotohanan, malalaman natin kung paano po yung paraan ng Panginoon, ng Diyos na
na gusto niya para po tayo ay sumamba sa Kanya sa katotohanan at sa Espiritu. So kinakailangan po natin alamin yan. At sabi po niya doon, sa verse 24, ano yung sinabi niya sa verse 24? Basahin po natin. Sabi niya, God is a spirit, and His worshippers must worship in spirit and in truth. Okay. So, sabi niya dito, yung word na must, ano po ang ibig sabihin ng must? Kinakailangan po. So, kung sinabi niya na kinakailangan tayo sumasamba, kapag hindi po tayo sumamba, ibig sabihin noon tayo po ay nagkakasala. So, ang dapat na prioridad po natin sa buhay po natin ay ang sambahin ang Diyos na may likha sa atin, na may likha ng langit at lupa, ang Diyos na tunay at buhay. Yan po dapat ang ating prioridad dahil sinabi po niya na must worship. So, kinakailangan po upang tayo po ay maging tunay na mananamba. Kailangan po natin yang gawin na maging prioridad sa ating buhay ang pagsamba sa Panginoon. Okay? Uulitin ko po, ang pagsamba ay hindi lamang po sa pag-awit, kundi ang pagsamba po sa Diyos, sa tunay na Diyos, ay ang ating pong lifestyle, ang saloobin po ng puso natin, ang pagsunod po natin sa kanyang mga salita. Okay? Yan po yung tunay na pagsamba. Maraming pong salamat sa pakikinig po ninyo dito sa aral na ito. I hope na may natutunan po tayo dito sa maikli pong pag-aaral natin sa salita ng Diyos, kung paano po natin sambahin sa paano po tayo magiging tunay na mga mananamba sa tunay na Diyos. Kaya maraming pong salamat at akin pong ibinabalik sa MC po natin. God bless you.